hapon. So, busog na ba kayo? Sino ang pinakamalayo? Wow! California! Germany! Uy! Hindi ka Germany na. Sino kasama mo, te? Ha? Praise the Lord. Ko ante, sumama sa'yo? Yung anak mo? So, from Germany, ha? Wow. Salamat, salamat. From Germany. From California. International pala. Sinday. Dali na. Dali ato kayo. So, all throughout from Germany, ha? Kanina skilita puntahan ba? Katunay yung partner Koreano? Kayo, taga saan? Tagbilaran. Okay. So, tapos na ba kayong kumain? Salamat tayo. Nandito si Father Gary. Si Father Gary ay magsagawan ng spiritual direction sa mga nag-react kanina. Di ba? Narinig nyo ba yung mga sigaw kanina? Satan is real. Okay? And then magpatuloy din ako mag-exercise mamaya dahil meron pang i-exercise ko mamaya. And after that, magsagawa ako ng anointing of the sick sa inyong lahat. Anointing of the sick is sacrament. Confession is sacrament. And then yung mga may nahirapan na nag-wheelchair, ibibigay ko po yung Eucharist, ang katawan ni Kristo. So yung mga nahirapan na sa paglakad, ibibigay ko po sa inyo yung Eucharist. Sa pagpunta niyo dito, hindi yung sarili ko ibibigay sa inyo. Wala akong kapangyarihan. Wala akong power. Kili-kili power lang. Ang nasa akin. So ngayon, babasahin muna natin ang Ebanghelyo. So magsitayo-tayo lahat. Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, mingon kang Jesus ang mga tinunan ni Juan nga magbubunyag. Udingutana, nga naman, nga kami o ang mga Pariseo masubsob ginagpuasa. Apan wala magpuasa ang imong mga tinunan. O mitubag si Jesus. Naghuna-huna bari kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanunon uban pa kanila, dili gayod. Apan, moabot ang panahon nga ang pamanunon kuhaon gikan kanila o magpuasa na unya sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated mga kapatid. So, ulitin ko, magandang hapon sa inyong lahat. At sana po, hindi namin masagot lahat ng mga katanungan ninyo, di ba? Continue to watch and follow our Facebook page dahil from time to time, magla-live ako 15 minutes, 10 minutes para maibahagi ko agad yung natutunan ko sa mga season exercise. Hanggang ngayon ay nagsa-study pa kami, nag-aaral pa kami. Lagi kaming nagbabasa at nag-aaral at ginagawa namin yan para sa inyong lahat. Para sa pagmamahal namin sa Panginoon at sa pinakamahal ng Panginoon ay tayo. Amen? Bigyan natin ng papuri si Kristo. Meron akong theme song kung saan kayo pupunta, saan kayo aabot. At lagi itong ikanta ninyo, awitin ninyo. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Amen? So sana po ay natuwa kayo at sana ay nagagala kayo sa mga kaalaman na inyong natutunan sa araw na ito. Amen? At sana hindi lang ninyo i-share yung, hindi lang kayo natututo ngayon, i-share nyo yung lahat ng natutunan ninyo sa mga mahal natin sa buhay. Alam nyo, kahapon, si Nanay Raquel from Leyte, at yung asawa niya, yung kaniyang asawa, ay by birth, Baptist po. Si Nanay, tingnan ko muna yung pangalan niya, ha? Dahil ito yung pangalan ni Nanay. Siya po ay uupirahan, no? Dahil may yung internal organs niya, hinalan ng mga doktor
sa private hospital sa Cebu, si Nanay Raquel Dawn Bayubo. Yung kanyang asawa, pinupost ko kagabi, welcome to the Catholic Church. Dahil by birth siya na Baptist. At sabi niya, silang dalawa, ito po, ito yung dalawang ito. So ito, silang dalawa. Converted yung tatay, yung kanyang asawa. Si nanay, nahirapan na sa paglakad. At nagpa-check up na sila sa Chongwa. At private hospital, no? Sa private hospital, nagpa-check up sila doon. And then, pagrating nila doon, hinihingin, pangayuan? Hiningian. No, nahirapan ako sa kalisod, no? Ipangayuan. Hiningian siya ng 450,000 para maoperahan. At tinanong yun ng doktor, Dok, ano ba yung sakit ko? Hindi namin alam. Hindi namin ma-diagnose. Hindi namin alam matrace yung sakit mo. So, paano yan, Dok? No, operahan niyo ako, hindi niyo alam. So, nag-decide sila dahil laging nakikinig si nanay sa online. Alam nyo, may online blessing, di ba? So, yung cellphone niya, ilagay niya sa tubig niya while nag-bless ako sa tubig. At yung tubig at oil, ang iniinom niya. Sabi niya, makalakad na ako na hindi masakit. Pero meron pang sakit. Hindi gano'n na masakit. At tumigas yung kanyang tiyan, dito banda. At sabi niya, nag-improve yung kalagayan ko sa holy and exercise water. Kahit online lang yung blessing. Yun ang sabi niya. At ang nangyari, sabi niya sa kanyang asawa, samahan mo ako. Punta tayo sa Bohol. Pero nahirapan pa siya sa paglakad. Pagpunta niya dito, nag-receive siya ng sacrament, confession, hindi pa sila nakasal. Dahil hindi pa nabautismuhan yung kanyang asawa. So dito, pinaprocess namin lahat ng requirements. So, nabautismuhan. And then pag-uwi nila, nakasal sila. Nakumpirmahan. And then, for 45 years, nag-live-in lang sila. Civil wed. No? At alam nyo, lahat ng karamdaman niya ay nawala. At sabi niya sa akin kahapon, dahil bumalik sila, sa Father, naalala mo pa ba ako? Nakalimot na ako na sa ako yung nawala yung sakit. At ngayon, nung una ay matigas. Ngayon ay humok na. O sa Tagalog, humok? Malambot. Malambot na daw. At sa Father, kahapon dito sila, Father, kinuha yung kamay ko. Tingnan mo, Father. Malambot na. Nung una ay matigas yan. At sabi niya, grabe, Father, no? Yung kasalanan ko pala, naming dalawa, dahil matagal kami hindi kasal. Nung nag-receive kami ng sacrament, Father, the Lord is completely healed me. No? Grabe, no? And then, pinopost ko sila kagabi, yung conversion story lang ni Tatay ang pinopost ko. Yung healing testimony ni Nanay, hindi pa. No? At sabi niya, Father, no, lagi na akong kahit saan nakarating. No? At Father, lahat ng sakit ng tiyan ko ay nawala. Bakit? Tumanggap sila sa sacrament of healing. All priests are healers because of the sacrament. At yan ang lagi naming inuulit dito. At itong lugar na ito, nagre-rent tayo dahil hindi tayo makasya sa kumbento. Kahapon ay almost 200. Kayo, almost 100 ngayon. Kahapon is almost 200 ka mga tao ang bumibisita. At sa pagrating ninyo dito, hindi yung sarili namin ang ibibigay namin. Si Kristo. Sacraments. Kaya nga, may 4 na pari kanina, bumibisita sa atin for the sacrament of confession. And then may pang-5, natuwa din ako dahil yung mga ini-exercise ko, kailangan ng spiritual direction. Siya po ay spiritual director sa seminaryo. No? So, si Father Gary Giritan. So, yung 3 na ini-exercise ko kanina, ay bibigyan ng spiritual direction with Father Gary para makilala pa nila yung sarili nila. At kung makilala natin yung sarili natin, yun po ang the best na knowledge. Best knowledge, the highest knowledge is to know ourselves. Knowing the self. Amen? Kaya ako nga nagsisik pa ako ng counseling, spiritual direction, kahit pari na po ako. Minsan ay lalaki na tayo, malaki na yung natin, utak. Ulo natin malaki na. Our head swells, no? Tumubo na yung ulo natin. So, all of us need spiritual direction. So, sino yung nanay mo, yung tatay mo, yung mga tao na nagsilbi sa simbahan, seek for their advices, spiritual advices. Kinakailangan natin yan
Amen? At yan ang testimonya ni Nanay Raquel Don Bayubo from Leyte. At umuwi na sila kahapon. Sinabihan ko, bakit pa kayo bumalik dito? Okay naman kayo. Sabi, bisita lang kami sa iyo, Father, no? And then, sinabihan ko sila, hindi na kailangan bumalik. Ang pagbalik nyo sa Panginoon is more than enough. Amen? At sa mga sakit natin, left and right, ano ba yung paraan o anong dapat ang proper disposition na dapat natin gawin? Tanggapin natin lahat. Yung mga pagsubok mo, embrace it with gladness. Yung mga crosses natin, embrace it with gladness. May bunso akong kapatid, lumaya sa amin. At sabi ko, yan talaga yung cross natin, Mama. No? Give her freedom to enjoy the life outside. No? But we are here willing to wait for her return. No? So, bawat isa sa atin may problema, di ba? Don't question God. Give them freedom and bless them. Umiiyak yung mama ko, nasaan na yung anak ko. Huwag kang umiyak. No? Hindi makatulong yan. Yung pag-iyak mo makatulong, hindi. Dagdagan mo yung pananampalataya mo. Yung paano yung kapatid mo, anong mangyayari sa kanya, no? God is almighty. The Lord is powerful and we are powerless. Amen? Magtiwala ka. And then pag bisita ko ni Mama, nag-enjoy na. Kumusta ka na, Ma? Okay lang. Nag-smile na, no? Tawanan mo ang iyong problema. Over it to the Lord. Embrace your cross with gladness. Father, iniwan na ako sa ex ko. Wala nang umiibig sa akin, Father. Hindi totoo yan. Si Kristo, ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Nandito pala si Nanay. Nandito ka pala, Nay? Nasaan si tatay, Nay? Nandito si Nanay. Yung tinutukoy ko, nandito pala. Nawala na yung sakit, Nay, no? Ano tayo? No. Wala na, baka mabalik. Nandito si Nanay. Hindi na bumalik, Nay? Sakit? Kaya nalagan na kayo, no? Praise the Lord. For the glory of the Lord, no? And then kayo na, mga kapatid, kayo na magpatuloy po sa pag-prayer. Dahil gusto namin, ang pagparito ninyo is empowerment. Ang pagparito ninyo, ini-empower namin kayo. You have the power from Jesus. Why? You are baptized, you receive the sacrament of confirmation, you receive the sacrament of confession, and you receive the baptism. You receive the Eucharist. What a power. Amen? Si Ate Sandra Tan, last week, nag-retreat kami sa Cebu. And pag-uwi ko, Father, anong oras yung, pabalik mo sa Bohol? 3:00 pate. Pwede i-treat ko kayo sa, sa lunchtime? Sige te. At pagkita namin, sabi niya, alam mo, Father, 4 months po, may sakit ako, may skin disease ako, Father. And then, ang kate ng buong katawan ko, Father. Pumunta na ako ng doktor at binigyan ako ng gamot. Yung ointment, linagay ko. Alam mo, Father, hindi ako makatulog. Bakit pa hindi tumalab yung gamot binibigay ng doktor ko? 4 months. At alam mo, Father, nagplano na ako, bibisita sa'yo. So, bakit hindi mo ginagamit yung prayer ng simbahan? Ginamit ko, Father. Anong ginamit ko, Father? Yung oil, yung deliverance, nag-deliverance ako, self-deliverance, na-amaze ako, Father. Lahat ng kate ay nawala agad. Wow! Sabi ko ni Father, ni Ate, bakit pa umabot ng 4 na buwan bago mo ginamit yung prayer ng simbahan? See? Laging nakikinig, hindi naman ginagamit. Totoo, hindi. Ninalagay lang sa altar. Yung holy and exercise water, nagpa-bless lang. Hindi naman ginagamit. So, sana nakasave siya sa 4 na buwan? Diba? Natutuwa ba kayo ngayon? And then si Nanay Alvina, yung kusinira namin doon, last Sunday, Father, umiiyak. Anong nangyari, Nay? Yung harapan ko, ang kate. Sabi ni Nanay Alvina, ang kate ng harapan ko, Father. Anong ginawa mo sa harapan mo, no? Ang kati, Father, no? Nasusugatan na yung harapan ko, no? Ilang araw na yan? 2 linggo na, Father.
Sabi ko ni Father Edison, Bro Edison, bigyan mo ng holy hand exercise oil yung si Nanay Alvina, yung magaling sumayaw, no? Yung reyna sa taas ng kumbento. Dahil sa ibaba, merong reyna din. Siya yung reyna sa itaas. So, reyna sa ibaba, si Nanay Bering. Si Nanay Alvina, nung isang araw, lumapit siya. Tapos na niya ginamit yung holy and exercise oil. And then, the following day, bumili siya ng olive oil. Siya, Father, i-bless mo ito. Kamusta na yung harapan mo? Father, okay na, completely healed na. No? Grabe yung mga sacramentals, mga kapatid. Hindi naman lahat gumagaling dahil merong natural na karamdaman. So yung mga natural na karamdaman, go to your doctors, listen to them. Amen? Pero merong karamdaman na hindi kaya gamutin sa doktor. No? Kahapon, may bumibisita natin from Lubok, yung asawa niya na trauma sa mga kapatid niya. At dineliverance nila, nag-react. At tinanong, yung unang ine-exercise ko kanina, hindi siya, lagi siyang tulala. At after exorcism kanina, nakapagsalita na siya. And then, naka-express na siya. Sabi ko sa kanya, alam mo ba yung nangyayari kahapon? So, anong nangyayari kahapon, Father? Pumunta ka dito. Yung giwakli ko ni mo. So, wala, my good Father. Siya mo alam, nakarating ka dito. So, pumunta ba tayo dito kahapon? So, dinala ka dito. Nag-react siya sa pag-anointing of the sick ko. Hindi siya gusto magpalagay ng holy and exercise oil. No? Hindi ko alam yun, Father. Hindi, man ka na ko giwakli, ana siya. No? So, during, yesterday, she was possessed. Dahil hindi niya alam, hindi niya naalala kahit kaunti na mga pangyayari kahapon. Ngayon, nakapagsalita na siya. So ngayon, bibigyan ni Father Gary ng spiritual direction. Yung traumatic experience niya sa kanyang mga kapatid. No? Grabe. Siya na ang mag-express doon dahil yung i-express niya through narratives. Malaking tulong po yun. Kaya nga dito, hindi lang yung exorcism, hindi lang yung sacrament, lalo-lalo na yung mag-react, ibibigay natin yung spiritual direction or counseling. So, salamat tayo nandito si Father Gary Giritan, no? For spiritual direction. No? So ngayon mga kapatid, yan. Ang papunta nyo dito, ang ibibigay namin, ang sakramento. Because sacrament is greater than the Pope. Sacrament is greater than Cardinal. Sacrament is greater than the Bishop. Sacrament is greater than me. No? When you receive the sacrament, you receive the hand of Jesus. Wow. Naka-receive na ba kayo ng sacrament of confession ngayon? Wow. You receive the loving touch of the divine hand of Jesus. Amen? I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon, mga kapatid. So, sana po ay na-empower namin kayo. Yan lang yung ipabaon namin sa inyo, yung catechism po. At nag-enjoy ako nakikinig sa inyo while nag-exercise ako. Yung isa, nandito, si Sir Stephanie. So, grabe yung harassment niya, may bubulong, no? Grabe. Pero ngayon, malaki na yung improvement niya. Narinig niyo yung sumigaw? No? Just imagine how powerful the prayer of the church. Kung may bisa man yung mga occult prayer galing sa albularyo, grabe yung blessing. Grabe yung bisa. Sa prayer ng simbahan na sinishare namin sa inyo. Natutuwa ba kayo? No? Sana gamitin niyo yan. No? Alam nyo, bago ako matulog, mag-deliverance ako. I-memorize nyo lang yung page 81. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirit in my house, all unclean spirit in my room, all unclean spirit in my bed. I command you to depart from us, from me, from my room, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus. I consecrate my senses, all my senses. I consecrate the senses. Pwede din yung mga anak ninyo, sila magsagawa ng deliverance sa kanilang kwarto. Okay? Bago kayo matulog, make a simple prayer of deliverance. Kita ninyo kanina, yung pangatlong ine-exercise ko, sabi niya, ang init!
parang sinusunog mo ako. Sabi ng demonyo. Dahil hindi naman siya possessed, siya po ay grieve oppression, partially influenced by the evil spirits. So yung mga demonyo, dahil yung lolo at both sides sa kanyang mga magulang, ay active albularyos. So, hindi pa siya maliberate ngayon. Conscious naman siya. Pero hindi pa siya maliberate ngayon. Just imagine nilagyan naming holy and exorcise oil yung kanyang katawan. Sabi niya, ang init! Ang init! Ang init! Ang init! Nilagyan namin ng cross, ang init! Mainit! Kumakanta kami, Salve Regina, huwag niyo yung kantahin! Nagagalit siya sa Salve Regina. No? Grabe, si Mama Mary, no? Sana po ay, huwag kayong mag-alala. Kung iibigin niyo si Mama Mary, hindi makapantay yung pag-ibig ninyo ni Kristo sa Kanya. Yung pag-ibig ninyo, hindi kayo makapantay yung pag-ibig nyo sa pag-ibig ni Kristo. Yung pag-ibig nyo, hindi yan naabot ng 1/4 sa pag-ibig ni Kristo sa Kanyang nanay. Amen! Sana po ay dudubli yung pag-ibig natin sa ina ng ating may kapal, ang Divine Mercy. Dito po, no? And then, yung holy and exercise water, ang init, no? So, kung nakita nyo kanina lang, yung reaksyon ng pangatlong ina-exercise namin, you appreciate more the sacramentals of the church. Wow, ordinary lang itong tubig. After, blessed by the priest, it is an extraordinary water. Just imagine, walang ordinary object lang tubig, asin, ordinary lang. Yung mga anghel is preternatural, beyond natural. Extraordinary yung mga demonyo. Pero tingnan nyo, no? Ang ordinaryong bagay ginagamit sa Diyos sa pag-torture sa mga extraordinary na persona, yung mga demonyo. Natutuwa ba kayo ngayon? Bigyan natin ng papuri ang Diyos. At sana po, gagamitin natin ang mga sacramentals with the eyes of faith. Ano? With the eyes of faith. At sana kayo na nandito, dependent kayo sa Panginoon. Hindi kayo dependent ni Father Darwin. Hindi kayo dependent sa deliverance minister. Dependent tayo lahat. Nino? Sa Panginoon. Amen? God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang Panginoon. And then, i-welcome din natin si Terry. Saan si Terry? No? Nandito si Brother Terry. Si Brother Terry, binibigyan natin ng catechism dahil he has no religion, but now he is willing to embrace the Catholicism. Nasaan si bro? I-welcome natin. Okay lang siya? Bro Terry? Nasa likod. Nandun sa likod. Welcome bro, ha? Welcome to the mystical body of Christ, no? So, siya po ay isang Koreano, no? Koreano. Nabibighani sa kagandahan ni Stephanie. So, ngayon, magbe-bless ako sa mga sacramentals ninyo, ha? Dahil, dyan lang sa upuan ninyo. Oo. Ang tubig lang i-open. And then, hahaluan natin yan ng asin mamaya. Okay? Dahil may holy hour kami mamaya after sa ating lahat. After deliverance exorcism ko, lalabas ako. And then, magsagawa ako ng sacrament of anointing. At ibibigay ko din sa mga hindi makalakad ang katawan ni Kristo. So, unahin natin yung pag-bless sa inyong asin, ha? And after sa anointing of the sick natin, pwede tayo mag-picture-picture, ha? Sa mga galing sa Germany, sa California, sa mga galing sa the land of Nolan, Pacific Ocean. May galing ba sa land of Nolan? So, unahin natin ang inyong asin, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The blessing of water. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature, salt, I pursue of evil with the living God, by the true God, and with the holy God. By the God who ordered you, through Lysias the prophet, to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt,
for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness, and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine in your goodness, to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Christ our Lord. Lahat ng salt ninyo ay holy and exercised salt because of the ritual being uttered by the priest. The ritual of the church. Sunod natin i-bless ang tubig ninyo, i-open nyo yung tubig. You creature of water, I purge you evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. O God, offer man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction. Upon this element which we consecrate with manifold purifications, let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let us home to enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from painful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ, O Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig din nyo. Kaunti lang ha, baka ubusin nyo yung isang kilo ninyo, no? Perti ng parata. The Lord be with you. Author of invincible strength, and King of conquerable empire. Ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the differing enemy, humility putent down, hostile influences, prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a Jewish sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devil's infections cease. Venomous terror die with afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us. As we implore your mercy through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. At kung meron kayong mga pasyente sa ospital na walang findings sa doktor, ituro ninyo yung prayer of deliverance. See to it, yung nagsagawa ng prayer of deliverance, nag-practice ng cares. Ano yung kahulugan ng cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Kailangan natin yan. Bakit? To protect ourselves. Dahil magagalit yung demonyo when we pray without preparation. Without spiritual preparation. Dapat mag-prepare tayo. Naunawaan ninyo? And then, tawag kayo sa pare. Ipakumpisal nyo yung mga may sakit. So, kung taga-Tagbilaran kayo, wag na kayong pupunta sa Valencia. May mga pare doon. Bakit aabot pa kayo sa Valencia? May pare naman doon. And then, kayo na ang magsagawa ng prayer of deliverance, casting out the spirit of illness. The spirit, gawin nyo yan. It is our shared mission. Kung mag-react, dala nyo dito. Kung may demonyo, dalhin nyo dito. Walang emergency dyan. Naunawaan ninyo? Kung usukol sa inyo, dagan. Di kung mag-react man, dalhin nyo dito. Dahil, kaya nga nandito itong ministering ito sa mga possessed talaga. No? So, yung mga high rank, ako ang mag-exercise. Dahil yung mga deliverance ministers, hindi naman sila maka-exercise. Okay? So, may dalawa akong hinawakan ngayon na mabigat. Mga 2 years na kami, hindi pa umalis ang mga demonyo. Tinanong ko yung mga demonyo, bakit hindi kayo umalis? Hindi kami paalisin sa Panginoon. Anong rason? Hindi namin alam. We don't know. And we continue to accompany them. No? 2 years na. At nagkabasa ako kay Monsignor Rosite, sabi na yung pinakamatagal niya, 2 to 4 years. Sabi ko sa mga pasyente, hindi pa tayo umabot ng 4 years, no? After 4 years, no? Papasok ka na. No? Magka-graduate ka na. No? First honor. Sino ang pinakamatagal na liberate?
So, gagraduate mo sila after 4 years. Para din kurso, no? Ang tagal, no? Magpastoral pa sila. So, huwag kayong magmadali ha. Totoo na tatagal talaga. Pero meron ding hindi aabot ng isang taon. Isang deliverance lang. Yun po ay mga occasional spirits. No? Occasional lang. No? Pero yung indwelling spirit, matagal yun. Nag-dwell na eh. Di ba? Para yung nag-aaway tayo sa lupa. Akin yan. Akin yan. No? Akin yan. No, kakasuhin pa natin. No? So, matagal. Ang resulta. Ganun din ang mga possess. So ngayon, ang oil. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil. I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Cyrus power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service, we acknowledge, may it please you to regard tribly, and to bless and hallow this creature oil, which by your power has been pressed from the juice of olives. We have ordained it hunting the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of visitation from man made in your image, and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent through Christ our Lord. Lahat ng olive oil niyo ay holy and exorcised oil. Sunod, general blessing, yung incense niyo, candles, rosaries, rosary guide, medals, cross, crucifix, sacred images of God, sacred images of the angels, sacred images of the saints, scapulars, bell, all your handbook, all your religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items might restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your priests and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, and clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exorcised sacramentals because of the prayer of the church. Amen? So ngayon, tatawagin yung mga pangalan ninyo dahil i-deliverance kayo lahat. And then after deliverance, mag-anointing of the senses ako, and anointing of the sick. At patuloy pa akong mag-exercise ha. At doon, kung may sisigaw man dito, huwag kayong tatakbo. Habulin nila kayo, no? James chapter 4 verse 7. Take note ha, James chapter 4 verse 7. Kung kakalabanin natin, harapin natin ang demonyo with the eyes of our faith, tatakbo yung demonyo. Resist the devil and he will flee far from us. Amen? Huwag kayong matakot sa demonyo. Sila ang dapat matakot sa atin. So, magsimula na ako ha, and then lalabas ako mamaya, mag-anointing of senses, and then anointing of the sick, at ibigay natin ang katawan ni Kristo sa mga nahihirapan na sa paglakad, na after that, picture, na pwede na kayo umuwi. Huwag kayong magbandali ha, no? Dahil yung lolo, ini-anoint ko. Sabi ng lolo, Father, huwag kang magmadali. Ang magmadali, hindi na makauwi. Meron bang nagmamadali ngayon? Gusto pala kayo makauwi pa, no? So magsimulan ako dito ha, at ipagdasal niyo ako na makalabas pa. No? Dahil hindi ko alam yung mga in-exercise. Simba ko. And then, by the way, yung proceeds pala ng mga religious items ay tinutulong natin sa more than 40 ka mga scholars po. And then, sa ministry din. At nakipag-usap ako, hingi ako ng pabor sa inyo, kung meron kayong maraming blessing, pwede kayo mag-share sa ministry dahil yung team natin na hindi na nagtatrabaho, inaalay na yung buhay nila sa ministry ito. At kung wala naman kayong pera, ipagdasal nyo kami.
every day. One Our Father, one Hail Mary, one Glory Be. Dahil nung may nag-donate sa amin, hindi natuloy, dahil gusto ng demonyo, ito yung harassment ng demonyo, impeding the holy works, the holy ministry. Bakit he will impede the holy ministry? To prevent, because the ministry that we are here now is the one who can prevent the plan of evil one. No? So kailangan ko ng dasal ninyo para itong pangalawa na nag-donate, hindi na tayo maharas. Okay? So one of the harassment of the evil spirit in the ministry is impeding the holy ministry. Okay? So sana matuloy na ito, and then pirma na ni Bishop ang kulang. And then, kung mapirmahan na yan, magsimula na tayo sa permanent office sa Diocese of Tagbilaran po. It is owned by the Diocese of Tagbilaran dito sa Lila po. Magsimula tayo muli. No? And then, pwede kayo magbigay ng isang hollow block, isang kabilya. No? It is not owned by me, but it is owned by the Diocese of Tagbilaran. At nagtulong din tayo sa mga 17 seminarians po. Para kung mamatay si Father Darwin, may papalit. No? Hindi ko alam, mamatay ako bukas o sa susunod na araw. No? Simba ko, kapatid, no? Simba ko, kapatid. Delikado ba namang simba ko kay may mauna, no? Simba ko, kapatid. So, yan ha. Yan ang katotohanan nating buhay, no? Yung abo na kinukross sa ating forehead is a sign of mortality. Ano yung mortality? Hindi tayo magtagal sa mundong ito. Hindi tayo forever. Walang forever, no? Hindi tayo mo last forever. Pero, temporal lang. Pero ang Diyos pala ay nag-prepare sa iyo. Not temporal life, but eternal life. Is it amazing? Is it surprising? Isn't it? Atong pakpakan ang Diyos. So, papasok na ako dito ha, and then labas ako mamaya after matapos kayo. And then kung may mag-react man, kung yung katabi nyo mag-react man, no? Huwag yung videohan mamaya ha, no? Dahil while nag-exercise ako dito, sabi ng iba, ano yun. Bakit sumisigaw yun? No? Baka kayo sisigaw mamaya. So, huwag kayong mag-video mamaya kung hindi ko alam kung may mag-react, di ba? Kung may mag-react man, kasama mo, katabi mo, huwag mong videohan dahil kung may video man natin, atin yang kinukumpay lang, hindi natin pinopost. Kung meron na akong pinopost, blurred yung buong video po. Pero hindi na ako nag-post dahil naniniwala naman kayo. Narinig nyo naman, di ba? Ang dami nila, magdadrama yon. At ngayon, meron pa, hindi ko alam, dalawa ba, yung i-exercise natin. And after that, kung pwede din kayo sasama sa amin for Holy Hour, after all, sa ating lahat na matapos tayo lahat, yan, may Holy Hour tayo mamaya. Okay? God bless. Mayong palis pag-usab. Kinsay na